Hello everyone! Welcome back to my vlog at ako nga po ulit si Ajani. Hindi man ako perpekto pero Ajani lang ako sa tabi mo kapag kailangan mo ako. Ang sabi ang corny. And for today's video, my friends, ladies and gentlemen, ay may pupuntahan nga tayo dahil may papagawa ko sa sarili ko na matagal ko nang gustong gawin. Kung nais mong malaman kung ano yon, ipagpatuloy mong panoorin ang videong ito. Hi guys! Kamusta kayong lahat? So, ngayong araw nga ay magpapatato tayo. Matagal ko ng planong magpatato dito sa Thailand kaso wala akong time tsaka walang pera. Medyo mahal kasi yung tattoo dito. As in, sobrang mahal. Mas mahal siya dito kaysa sa Pinas. So, may tattoo na ako. Meron dito. Pero ito matagal na. 2013 pa to. May tattoo din ako dito. Pero matagal na rin. Sabay ito tsaka ito. Dun sa kaibigan namin. Actually, libre to Pinagpraktisan lang kami ng kaibigan namin. So, ngayon, gusto ko siyang dagdagan. Matagal ko na talagang gustong dagdagan tong mga tattoo ko. Hindi ko alam, parang kating-kati ba akong madagdagan yung mga tattoo ko. So, ngayon, yan, nakaipon-ipon tayo ng pampadagdag, pampatato. So, magpapatato ako dito. Papagawa ko ng tribal armband. Tapos, dito, papatato din ako dito ng word. May word ako yung papatato dito. Tapos na nga tayong magbihis, kaya tara na. Sana maganda yung output. Ayan guys, so ready na nga tayong pumunta doon sa tattoo shop. So medyo malayo yung dito, mga 5 minutes na motor. So magmumotor muna tayo. Yan. So, i-update ko na nga kayo mamaya kung ano mangyayari doon sa tattoo shop. At ito ang garahe, ang basement. At ito ang aking mahiwagang motor. Ito ang aking motor na parang makakalas na pag ano. Ayan, so magbumotor muna tayo. Magdadrive lang ako mga siguro 5 minutes. Bye-bye! Dito, we arrive already here. Hello, good afternoon. Are Bada, you sure you want that picture? yeah? Hi guys, so ayan, nandito na ngayon ako sa tattoo shop. Wherein dito ako magpapatato, so medyo kinakabahan ako kasi medyo matagal na yung last na tattoo ko, like 11 years. So ngayon yung papatato ko is sa neck, so medyo parang masakit daw yun. Hindi ko na alam, so medyo kinakabahan ako. I'm nervous. Syunga-syunga lang, I'm nervous daw. So ito nga yung loob ng shop, apaka-komportable dito. So pwede ka dyan humiga sa sofa. Sabi ko na rin pala kay ate yung details ng tattoo na gusto ko. So yun, ginagawa na lang niya ngayon, piniprint na lang niya para dun sa stencil. At ito na, itatry na namin kung sakto ba yung na-print ni ate na design para dun sa stencil na ilalagay dito sa kamay ko. So This isusukat na one namin. I changed. Only one line. This not thick line like this. This one only one two. That means smaller. But this what you call finish. The size. What do you think? I think this side is one. Can you make it smaller? Smaller? Yeah, I think it's very thick. Okay. This one we keep same this Yeah. size, but this one a little bit smaller. Feel like this. And look at this size. I don't know will I this size or not. This one nine. Can you check out this one? Okay. You make it like going. Oh, not straight like this. Go Yeah, go back. Like, back. check. Okay. This way. Like this, you mean? Yes. Is better? Yeah, it's good. Okay, and it's good size too. Yeah, long. Okay. Yeah. Mali-mali naman yung mga English namin pero hindi ko alam kung paano kami nagkaintindihan ni ate.
Oo, na-prank ko pa si ate. Akala niya siya yung kausap ko. Para kasi itong baliw, yung nagkikipag-usap sa camera. At ayun, so habang ginagawa na nga ni ate yung mga revisions doon sa design, ayan, so taas-taas muna tayo ng kamay, tapos tignan yung mabuti yung kilikili ko, ayan, ano bang meron, anong napapansin ninyo sa kilikili? Ayun, basa. O, basa lang yan pero wala yung amoy, promise. Eh, tapos na nga mag-print si ate. So, ayun na. Nagpre-prepare na siya ng mga korkorantong, mga kubyertos, mga parapernalya na kakailanganin para sa pagdadaanan nating operasyon. Sana maging successful ang operasyon natin. So habang hinihintay natin matapos si ate sa mga pinaggagawa niya dyan na hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa niya dyan. Ayan, pa-smile-smile lang tayo, ngiti-ngiti lang tayo, pero ang totoo ay kinakabahan tayo. And finally, ayan, sisimulan na nga namin after an hour. Ayan, siguro mga isang oras din nag-prepare si ate dun sa design para dun sa stencil. So medyo matagal din pala yung mga ganong kalakaran. So, unahin nga namin ngayon itong tattoo sa leeg kasi yun yung mas maliit eh. Mas madali daw yun. So, yan. Nilalapat na nga ni ate yung sa stencil sa leeg. Ayan. So, sobrang steady naman ako dyan dahil kinakabahan nga tayo. Hindi. Sa totoo lang, hindi talaga ako kinakabahan kasi nagpatato naman na ako noon. Alam ko na yung level ng sakit. Tsaka tolerable naman. Kayang-kaya ko to. Ako pa. Ayun, so pinipicturean lang ni ate itong design sa leeg ko para ipakita niya sa akin kung tama daw ba yung posisyon ng pagkalagay niya doon sa design. Parang plano ko pang sabihing mali para ibahin niya. Papagurin ko itong si ate para sulit ang binayad natin. Charot lang, babait tong si ate. Actually, doon sa presyo nitong papatato ko, naka-discount ako dyan ng halos 1,500. And na-check ko na nga sa mirror on the wall yung pagkalagay ng stencil at okay naman na sa akin. Kaya eto na, gora na, sisimulan na namin. At syempre, kailangan nating iposisyon itong ating camera dyan sa kung saan tayo tatatuhan para naman may documentation tayo para sa ating promotion. Oh, eto na, sisimulan na ni ate. Tine-check na niya yung mga linya-linya diyan sa aking leeg. Ayan. Kinakabahan ka ba? Ako hindi ako kinakabahan eh. Parang excited nga akong maturok. Ayan na. Ang laki naman ng ano mo ate. Ayan na, ayan na, ayan na. Oops, oops, oops. Kunwari hindi natatakot. Ayun. Ayun. So parang wala akong naramdaman. Ayan, simulan na niya. Parang ano lang, parang nababibrate lang ba? Mas malakas pa yung vibrate ng cellphone na halimbawa pag nadaganan mo yung cellphone mo tapos nag-alarm ng umaga, nag-vibrate. Mas malakas pa yun. Ayun, change position muna ang ating camera para mas kita yung mga nangyayari dyan sa leeg ko, kung ano bang pinaggagawa ni ate dyan. At syempre, fast forward na natin kasi medyo matagal-tagal to eh. Kaya fast forward na natin papunta doon sa exciting part. Actually, mabilis lang to, mga 2 minuto lang ata, 3 minuto natapos na ni ate. Kaya feeling ko lugi tuloy ako. Appreciate ko kay ate yung ano, ang gaan ng kamay niya kaya hindi talaga masakit. Ang alam ko talaga is masakit sa leeg kaya hindi yun din yung isang factor kaya hindi ko tinutuloy-tuloy yung pagpapatato ko sa leeg kasi nga yun nababalitaan ko sa mga nagpapatato, masakit daw talaga sa leeg. Pero parang wala naman akong nararamdaman, parang normal lang. Kasi yan, ang gaan kasi ng kamay ni ate. Tsaka hindi ko alam may parang may pinapahid-pahid din siya na ano, 'di ba yun? Naming cream ba yun? Pero ang pagkakaalam ko sa naming cream kailangan ilagay mo muna bago ka magtato. Ay yung kay ate hindi eh. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko na rin natanong kung ano yun. O ilagay nyo lang dyan sa comment section kung ano yun. Basta may nilalagay si ate na cream na ano siya, colorless. Colorless na cream. Tapos pagkatapos niya akong tatuhan dun sa mga linya-linya, ayan, nilalagyan niya ng pressure tapos pinapahiran na niya nung cream na yon. Tapos parang pag napahiran ng cream na yon, talagang wala ka nang mararamdaman. So feeling ko namin cream. Ano ba talaga? O hindi ko alam. Basta kayo nang bahala. Kung alam nyo kung anong pangalan nun, anong tawag doon, sige, i-comment nyo na lang. Bahala na kayo dyan. Sa ako magpapatato lang ako dito. Yun lang ang pakay ko. At ayan na nga, malapit nang matapos. Ayan, mapatapos na itong ginagawa ni ate. Pero promise talagang hindi talaga siya masakit. Parang wala ka talagang mararamdaman. So, ayun, mga konting kembot na lang, patapos na yan.
Pero parang hindi ko naman nakikita kung ano nang nangyari diyan. Nababasa niyo ba? Oh, hulaan niyo nga kung anong nakasulat diyan sa tatong 'yan. Ayan, so parang mga final touches na 'yan ginagawa ni ate. Ayan, so ayan, finally tapos na. O tapos na 'yon. Mga ilang minuto lang 'yan tapos picture-picture para sa documentation. At pagkatapos nga nun sa ating leeg, ay sunod na natin ngayon itong sa kamay, sa yung armband. Ayan, wala nang patumpik-tumpik pa, wala nang break-break. Eh, sunod-sunod na yan lahat para madaling matapos. Eh, kailangan din natin makauwi. At hindi pa ako kumain dyan. Lunch ako pumunta dyan, mga alas 12 ata. Tapos yun, hindi ako kumain ng lunch. Hindi na ako nagagaan. Kaya medyo gutom na rin ako dyan. Ayan, so inaahitan nga lang tayo ni ate dahil tayo ay mabulbul, ay mabalahibo pala. Ayan, so tinatanggal lang niya yung mga balahibo doon sa parte kung saan niya ilalapat yung tato tsaka yung stencil. Okay? So dyan yung siguro mahirap na gagawin ni ate kasi kailangan niyang mailapat yung tato, yung stencil na talagang pabilog sa kamay na tama dapat yung pagkaka-connect nung tribal na design, yung pabilog na design. So, hindi ko alam kung ano yung technique na gagawin ni Atwe. Sige, tignan na lang natin later on. At ayun, pinatayo na nga ako ni ate dahil nahirapan siyang ilapat yung stencil doon sa posisyon namin kanina. So, pinatayo niya ako para mas madali daw niyang mailagay, mailapat yung stencil. So, yung problema niya nga ngayon, yung design kasi na nagawa niya, yung na-print niya is kulang, hindi siya nagtugma doon sa circumference ng kamay ko, yung nung arm ko. Kaya medyo kinulang siya sa likod. So, ang ginagawa niya is uh, gumupit siya doon sa papel, doon sa design na nagawa niya. Tapos, ayun, inulit lang niya doon sa likod. So, ang problema ulit ay yung design. So, parang hindi siya nagkasalubong ng maayos. So, yun yung inaayos ni Atwe. Pero wala naman akong nakikitang bahid ng pag-aalala sa mukha niya. So, feeling ko alam naman niya yung ginagawa niya. So, ngayon, medyo batikan talaga itong si ate. Actually, naalaman ko lang itong shop na to sa Facebook kasi nagtanong ako dun sa isang group dito sa Thailand kung saan ba yung magandang patatuhan. So, karamihan dun sa mga nag-comment dun, eh sinuggest nila itong shop ni ate. So yun, so yan, start na nga ng pagtatato, ayan na naman. So medyo, yan ay medyo nararamdaman ko na yung medyo masakit. Pero medyo nagtagal-tagal na eh parang wala na kasi medyo matagal to eh. Mga ilang oras kami natapos dito. Nung una, nung mga siguro mga isang minuto, ganun, medyo nararamdaman ko pa yung medyo masakit siya. Tapos nung nagkatagal-tagal na wala na, parang namamanhid na rin yung kamay ko. Parang puso ko lang din, namamanhid na dahil paulit-ulit nang naloloko. Ayan, so patuloy lang tayo dyan, tiis-tiis lang dahil ito yung ginusto natin. Kaya magtiyaga tayo, magtiis tayo hanggang sa matapos. Ayan, at nakikita naman natin ang progreso dahil ayan, nasa likod na si ate, tapos na siya sa harapan, dahil nasa likod na siya. So medyo malapit-lapit na yan matapos. At syempre, i-fast forward na natin doon sa exciting part dahil medyo matagal talaga yan kapag papanoorin natin mula simula hanggang sa matapos ay aabutin tayo ng siyam-siyam. So, eto na, fast forward na. Charan! It's a prank. Ayan, so tapos na dun sa armband, yung talagang dun sa pabilog na yun, paikot doon sa kamay ko. So, last na lang itong pangalan. Pinalagay ko kasi yung pangalan ko na Ajani doon sa wings ng Phoenix. Ayun, so yun na lang yung last. So, madali na lang yan kasi linya-linya na lang yan eh. Ayan, so pinalagay ko yan kasi symbolic kasi yan sa akin. Actually, hindi yan yung pangalan ko. Pinalitan ko lang kasi may ibig sabihin kasi yan sa akin. Ayun mga lods, so kakabalik ko lang dito sa aking apartment. So galing tayo doon sa tattoo shop. So kakatapos lang natin magpatato. So bali dalawa yung pinatato ko. Isa dito sa aking leeg, tapos isa dito sa aking may kamay, sa arm. So ang pinagawa ko ay armband. Ito siya. Tcharan! Yan. So may balot pa kasi sabi nung tattoo artist, kailangan daw balutin pa ng mga isang oras bago ko tatanggalin. Ayan. So ito siya. Ayan. And dito, ayan, pangpangit na mukha ko pag side view. O yan, nakikita nyo ba? Ayan. So actually yung pinalagay ko lang is fate. Fate. So ito na, tatanggalin natin. Tatanggalin natin yung plastic.
Kasi parang basa na rin siya. Pinapawisan eh. Ayun. Basa, pinapawisan. Kailangan ko munang... Ang tagal niya natapos. Hindi ko na-expect na ganun siya katagal. Kasi maliit lang naman. Masyadong ito siya. And then, ano to yung detail niya. Ayan. Ito yung pangalan ko. Bakit ba ako nagpatato at ano bang ibig sabihin ng mga tatong to? So, kung gusto mong makimarites at gusto mong malaman kung anong ibig sabihin ng mga tatong to para sa akin, ay abangan mo ang susunod kong video. And that's all for this video. Bye-bye mga lods!